And I promise you, this is the first and only time that I will speak. And I challenge everyone, including biased media, to fact-check me every step of the way sa sasabihin ko. Okay, before I answer that, if you would bear with me, and I promise you, this is the first and only time that I will speak dahil mas alam nitong dalawang ito ng mga panyero ko ng pangyayari sa loob. Bibigyan ko lang ng premise yung kung bakit binigyan ng protective custody. And at the same time, yung mga gustong magpaliwanag ay malaman nyo kung bakit nakita nyo naman nagpupuputok ang butse nitong mga abogado natin sa paglabag ng mga karapatan. At ito po, hindi po opinion ang ibibigay ko. I leave that up to the others. And I challenge everyone, including biased media, to fact-check me every step of the way sa sasabihin ko. Okay. Fact yun, brother, no? F-A-C-T. Fact yun. Fact yun. Hinlaro ko lang. I-fact check nyo ako ha kung hindi tama ang sinasabi ko. Para lang makita natin yung konteksto kung bakit sinasabi nila yung mga sinasabi nila, no? Okay, let's go back. Let's start from the very beginning. A very good place to start. Sabi nga sa Sound of Music, ano? May ICC warrant. Okay, warrant. Granted, walang argumento dyan. Ang issue, may that be implemented in the Philippines? Bakit pumalag ang bagong liderato ng Senado? Okay, laging sinasabi ng mga tao, may warrant dapat i-implement. Sabi nga ni Attorney Bobet, okay, granted na ang Rome Statute ay valid pa, assuming without conceding, hindi ko sinasabing totoo, granting lang for the sake of argument, para may pag-usapan lang tayo. Anong status ng isang tratado? Hindi po tarantado sila yon. Tratado or treaty sa legal system ng Pilipinas. Nakalagay po sa ating saligang batas at sa civil code, mga treaties na ratipikado ng ating Senado form part of the law of the land. Tama po yan. Doctrine of incorporation, doctrine of transformation. Ngunit anong level ng isang treaty? Ang treaty po na ratified, although part of the law of the land, ang kapantay po niyan ay Act of Congress. Batas po yan, statute. Hindi yan pwedeng manaig sa konstitusyon. Therefore, in implementing a treaty, provision ng konstitusyon natin ang masusunod. Anong sabi ng konstitusyon sa Article 3? Nabanggit na nila, banggitin ko lang ulit. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be personally determined by a judge upon examination of witnesses, etc., etc. Hindi po aksidente na ang Article 3, the Bill of Rights, ay inuna yung Section 1, due process, at yung security, inviolability ng security, walang search warrant. Because these are the first and second most important rights. Okay, anong nakalagay po sa Section 2? Except upon probable cause issued by a court of competent jurisdiction. Anong court? Ditong court, syempre. Sapagkat walang karapatan ang ating konstitusyon na mag-grant ng authority sa ibang court other than our courts because it is a domestic document, a municipal document. Yan po ang very clear. Okay, ano yung due process na sinasabi sa Section 1? What is due process? Due process is a law that hears before it condemns. Is there such a law? Dito po sa ating bansa. Meron. Presidential Decree 1069 or the extradition law. What is Presidential Decree 1069? It was issued in 1977 by Marcos Sr. under Amendment 6 of the 73 Constitution. Ano yung Amendment 6? Although may batasang pambansa under the 73 Constitution, Amendment 6 allows the President to promulgate laws na parang statute by presidential decree. So batas po yun. So meron po tayong extradition law. Anong nakalagay sa extradition law? Before a foreign warrant may be executed in the Philippines, not just yung ICC, any foreign warrant,
may proseso. Ano pong proseso? Sabi nga ni Attorney Bobet, maraming tumbling. Ito ang dapat sundin. Number one, yung DFA ay susulatan ng proper agency in a foreign jurisdiction. Pakikita yung warrant, the DFA will determine if that warrant is covered by an extradition treaty or any other treaty, and the offense is extraditable. Pagkatapos dadalhin sa DOJ, the DOJ will direct the special counsel to file an extradition petition before the regional trial court where the DOJ is located, RTC Manila. Lilitisin po yan, didinggin yung subject ng extradition at appealable pa sa Court of Appeals. Is there a procedure now? 2025 po, May, most probably in reaction to the kidnapping of former President Rodrigo Duterte, nag-promulgate ang Supreme Court ng rules on extradition. Basically, sinusunod yung PD 1069. Bakit? Because procedural law hindi pwedeng manaig sa substantive law. Substantive law, yung 1069, procedural law, yung 2025. Okay. Anong nakalagay po roon sa extradition law? Nilagyan lang po ng time limit. 30 days sa RTC, 90 days kung i-appeal sa CA. Kapag binigyan ng RTC ng extradition ng gobyerno, hindi pa ipatutupad, aakyat pa sa CA. Pag nanalo lamang ang gobyerno sa CA, saka pwedeng i-extradite. That is the procedure because of due process. And any warrant should come from Philippine courts. Tama si Attorney Bobet. Kasi nga, may sovereignty tayo. Okay. Yung 9851, anong nakalagay? Nakalagay doon. Yung warrant ng foreign court may be implemented here subject to applicable extradition laws and treaties. Tingnan nyo kung hindi tama lahat ng sinasabi ko. Yun po ang sinasabi ng kampo ni Senator Bato in very simple terms. Kaya pag sinasabi nilang 9851, meron, hindi pa rin pwede. Kasi subject to applicable extradition laws. May extradition laws tayo. Pag sinasabi nilang may treaty, a treaty cannot go against the Constitution. Kung yung pinagagawa sa atin ng treaty, labag sa Constitution, hindi rin pwedeng ipatupad. In closing, isipin nyo na lamang to mga kasama. Kung yung foreign divorce nga, divorce lang yun, hindi pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas hanggang hindi nagkakaroon ng judicial confirmation. Judicial recognition of foreign divorce. Hindi naman nakaka-deprive ng liberty yung divorce. Nakakabigay pa nga ng liberty, di ba? Hindi pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas, divorce lang. Arrest warrant pa kaya. That is the basis of protective custody. Ang Senado bilang institusyon has the right to protect its members against illegal laws. Not because only that they are members of the Senate, hindi dahil mataas ang katungkulan nila, but more fundamentally, because they are citizens. At eto napaka-hypocrite talaga itong mga ito Noong panahon ni Enrile, nakipag-coordinate, I was personally there, I'll have you know. Nasa NBI po ako noon with Mayor Lim. Maayos yung naging aresto kay Enrile sa loob. Ang Senado, nandun pa sa yung National Museum ngayon. Noong panahon ni De Lima, nandun din ako. Kasi kami po yung nag-file ng kaso against De Lima. Humingi si De Lima ng 2 araw sa loob ng Senado to tie up loose ends. Ewan ko kung anong loose ends yung itatie up ni Laila nung panahon yun. Hindi ko alam I don't want to speculate. Pero pinagbigyan po, walang pumasok at nagpumilit na, may warrant kami. Local warrant pa yun Yung kay Enrile, local warrant. Yung kay De Lima, local warrant Noong 2018, si Trillanes, 3 linggo nasa loob ng Senado. Ginawa na niyang Victoria Court yun. Nag-bed and board na siya roon. Kasi that was the time when President Duterte revoked the amnesty. Therefore, he was charged with rebellion. Local warrant na yun. Bailable pa, bailable. In fact, nag-bail si Trillanes after that. Pero nataranta pa rin siya, nagtago pa rin siya sa Senado. Hindi rin nagpumilit. Sinasabi nila, berdugo si Duterte, ba't hindi siya nagpumilit na pumasok sa Senado para
hilahin ulit si Trillanes sa Sinturera, katulad ng ginawa nung Oakwood Mutiny. So yun po ang basis ng protective custody. Hindi pwede na ang Senado as an institution na pabayaan ang miyembro nito ay maging subject sa mga illegal na mga gawain dahil ang magiging impression sa taong bayan, kung miyembro mo hindi mo maprotektahan, paano mo poprotektahan ang pangkaraniwang tao, di ba? Yun po ang basis ng protective custody. Meron pong kailangang i-preserve the prestige, integrity, and sanctity of the Senate as a co-equal branch of government against intrusions by an executive that is grossly abusing its powers. Salamat po. Very good, well said. Yung katanungan po na meron ho ba kayong idea sino po ang nagdesisyon na ilagay under protective custody si Senator De La Rosa? Hindi naman po dinideny ni SP Alan Cayetano that they decided that, and also publicly he announced that he wasn't doing it just because Bato is a senator. Nilinaw niya po 'yun. Sabi niya pati po kayo po, members of media, kapag may sumubok sa inyo mag-arrest tapos walang warrant or may spurious na warrant, hindi namin kayo ibibigay. And ito, Attorney Jimmy, natanong na to sa iyo sa isang interview mo sa isang programa pero hindi ka binabigyan ng sapat na panahon para ipaliwanag ito. Tama po bang intindi ko po na ang standing nyo ay hindi nyo kinikilala yung warrant of arrest ng ICC? Tama po ba? Insofar as Kinikilala namin that it exists. it exists. Okay? Kinikilala namin dahil sa mata nila yon ay valid yon. Pero hindi namin kinikilala na enforceable siya. Alright. Okay? It has to go through the proper process as very competently explained by Attorney Bobet. And if this is not enforceable, para lang maliwanag sa ating mga kababayan, bakit nangangailangan pa rin ng protective custody kung hindi naman pala siya enforceable, no? Because they were enforcing it. Ganun lang kasimple. Hindi siya enforceable. And what would happen kapag na-enforce nga yun na hindi naman pala siya enforceable? Maduduterte siya. Hindi po ba ganun kasimple yun? Hindi ko alam kung ba't pinahahaba natin ang usapan. Sabi nila, bakit naman namin gagawin yun? Ginawa nyo na eh. Diba? So pag he will languish in a foreign cell beyond the reach of our laws, and should the Supreme Court decide in our favor, we will still have no legal recourse to bring him back. So, ano po ba yung komplikado sa sinasabi namin? Ayaw lang po namin maulit yung ginawa kay Duterte kasi hindi pa nga settled yung issue ng kay Pangulong Duterte. Pinababalik pa nga natin siya. Dadalawahin pa ba natin? So, Attorney Jimmy, hindi ito pagtatago. Pagtataguyod po yan. Pagtataguyod. Hindi pagtatago. Okay. Thank you. And for our next segment, Penny. If I may add lang, Kapenny. Yes, sure, attorney. I-search nyo nga sa Google yung resolution number 44. Makikita ninyo. Senate President. Ang nagperma si Vicente C. Soto III, President of the Senate. No? Ang nakasabi nga dito, although may nag-object daw dito may nag-object dito, I think si Senator Pangilinan, no? Pero ang nakasaad dito, marami kasing whereas clauses ito. Let's just focus on the last three whereas. Whereas these Filipinos who have not been formally charged, much less convicted of any criminal offense under domestic and international law, have every right to expect that their country shall ensure their protection within the bounds of law and ensure that they are afforded due process. Whereas one person denied due process is one too many. Thus, the state and all its institutions must ensure that all persons sought to be extradited from or surrendered by the Philippines will be guaranteed reasonable time and opportunity to seek redress from the courts and avail of any legal remedies available to them. Now, therefore, be it resolved by the Senate of the Philippines to express its sense to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee them a reasonable time prior to the surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Adopted. Signed, Vicente C. Soto III, President of the Senate. Nandito yan, no?
So that is the spirit by which the protective custody was accorded to Senator Ronald De La Rosa. Thank you very much, Attorney Torion. Alam mo, naging malinaw ngayon yung usaping protective custody sa Senado. Sa ating mga Pilipino, talagang kailangan nating magkaisa at malaman yung mga nangyayari at kaganapan. Kaya ngayon naman, dito tayo sa segment 3, mga kababayan. Gusto lang nating malaman yung mga nangyari ba noong nakaraang linggo or Mayo 11. Ano po ba dahilan nito? Takot ba o nag-iingat lang? Gusto kong tanungin ang ating mga panauhin. Diretsahang tanong to ha. Sa tingin po ninyo, natatakot po ba si Senator Bato? Attorney Jimmy? Hindi naman po matatakotin si Senator Bato, but he is human. He has even expressed emotions on TV. He has, kumbaga, wore his heart on his sleeve. Pero yung takot niya doesn't seem to be merely personal. Parang natatakot po siya na parang ganito na lang po ba talaga tayo? Will we allow the breakdown of our laws and the breakdown of our constitution? In one of our private agreements nga, napag-usapan namin very briefly, no, na ang batayan nga ng buong 1987 Constitution was a reaction to martial law. That is mentioned by many erudite professors, no? It was a reaction para hindi maulit yung evils na pinakita ng martial law at ng Marcos dictatorship. So, ang takot niya, if we can call it fear, is yung breakdown ng Constitution, but also yung gagawin nito sa kanyang pamilya. Thank you, Attorney Jimmy. How about Attorney Torion, please? Well, ang sa akin dito, no, I don't know, no? Kasi ano nga ba yung tanong clearly? Gusto lang natin na Natakot ba siya? natatakot ba siya? Actually, ang nangyari Senator. dun, ma'am, before mga 1:30 kasi nag-selfie pa kami doon sa sa crime scene, yung sa putukan. Oh. And then crime scene 'yun kasi may nag-attempt na pumasok although dinideny nila 'yan, no? Alam naman natin na morning pa lang gusto nilang dakpin, tapos pagkagabi alam natin na nandun sila sa Senate within the compound pa rin, although according to them GSIS. Feeling kasi ni Senator De La Rosa, sa tingin ko lang, speculative ito, nakaka-cause na siya ng threat to the security of his fellow senators, the staff, and even members of the media. So, hindi po siya takot. It is only that he wanted to insist that our Constitution should be respected. Yung mga argumento po na hindi naman siya dinideny ng due process, no? Kasi yung ICC nagbigay sa kanya ng due process. Alam mo, maling-mali po 'yan. Bakit maling-mali po 'yan? Because if you will analyze and study the rules of procedure of the ICC, yung akin to preliminary investigation nila, secret Secret yung process. Ang issuance nga ng warrant of arrest, secret. So how can you claim that Senator Bato de la Rosa was accorded due process by the ICC? You know, yung procedure ng ICC, diferensya sa atin, inquisitorial method yun Inquisitorial in the sense that it is really shrouded in secrecy because we can understand that because this involves crimes against humanity. But when you juxtapose that with our Philippine Constitution, kasi in accordance with our national laws nga under Article 59 Section 1, magkaiba. So sa paningin ni Senator De La Rosa, since ang proseso sa kanyang pag-aresto, pag-enforcement ng warrant is in accordance with our Philippine laws, then he should be accorded due process for the first time. Hindi po ito for the second time. Hindi po pwede na dakpin siya at sa presento ka na lang magpaliwanag. Under Philippine jurisdiction, if you are facing a case under ordinary procedure, hindi inquest proceedings, under ordinary procedure, you are given the chance to respond. So yun ang ating
ang sa mind ni Senator De La Rosa, nakaka-hassle na siya sa kanyang fellow senators. Yung security nila is under threat na, sa mga members of the media, under threat na, no? At madadamay pa sila. Kaya hindi siya nagtatago. He is just asserting his right that he should be treated as a Filipino, kasi nakakalungkot na kung dito sa Pilipinas may kaso ka, dadaan ka sa due process requirement, kung international warrant of arrest hindi na magdaan ng due process requirement, dito ko sasabihin, yung Article 3 of the 1987 Constitution does not distinguish, okay? It does not distinguish, kasi nga po, yung 1987 Constitution, granting for the sake of argument, na sabi nung isang kaibigan ko na it does not distinguish daw of a foreign judge. Sa tingin ko lang, with utmost due respect, kung may Chinese warrant of arrest against him, diretso i-implement ka agad dito kasi it is determined by a Chinese judge. Di ba hindi po pwede? Kailangan talaga dadaan yan dito sa ating procedural mechanism, sa ating Constitution. Since our 1987 Constitution, in accordance with Ho versus People, yung determination of probable cause for issuance of warrant of arrest is non-delegable. Non-delegable, only a Philippine judge can issue it. And Salazar versus Achacoso likewise reiterates that, or likewise states that rather. So, kailangan sumunod sa ating local proseso. Yun po ang nasa isip ni Senator Bato de la Rosa. Kaya hindi siya tumatakas. He is asserting his constitutional rights. Thank you, Attorney Torion. How about you, Attorney Topacio? Tatakot ba si Senator Bato? By the way, with respect to that, nais kong katigan, hindi dahil sila ay mga kapartido ko at pareho kaming magagandang lalaki. Ngunit dahil tama sila na yung term ng bugante na paulit-ulit na sinasabing parang mantra, that is pure and unadulterated bullshit. Dahil wala pong valid warrant against Senator De La Rosa. Ginagamit lamang po yung propaganda ng mga kalaban ni Senator De La Rosa, lalo na yung mga makakaliwa na halos naubos na ang hanay nila noong Chief PNP, si Senator De La Rosa. May wanted poster pang nalalaman. Kung ako si Senator De La Rosa, pagdidimanda ko yun Pero, well, that's just me, Hindi po tama yun. And any lawyer, I will say this, who echoes that sentiment is a stupid lawyer. Sinasabi ko sa inyo. Noong kami sa VACC, naglagay kami ng wanted posters laban kay Senator Lacson, ay wanted po talaga siya sapagkat may warrant siya. We even put up a reward for his capture. Kaya for Senator Lacson to say now na, Senator Bato, ikaw ay sumuko, unang-una, bakit siya susuko? Wala naman siyang warrant. Pangalawa, si Ping nga hindi sumuko Nagtatago siya and he availed of certain remedies. Swerte nga si Senator Lacson na wala pa yung principle that the fugitive cannot avail of legal remedies. And with respect to Senator De La Rosa, that doctrine does not apply because he is by no stretch of the imagination a fugitive from justice. Wala po siyang warrant. Hindi siya pugante. At pakita nyo sa akin kung sino nagsasabing pugante siya, kukutusan ko. Thank you. Maidagdag ko lang po, Yes, kung Attorney maaari. Nasabi ko na kanina na yung 87 Constitution ay reaction sa martial law. Maalala po nitong mga mas nakakatanda sa akin na nung panahon po na yon, meron pong mga tinatawag na ASO. Naalala niyo siguro yung ASSO, Arrest, Search and Seizure Order. Marami pa rin aso ngayon. Marami pa rin. Sa ombudsman. Kaya po nagkaroon sa Bill of Rights ng napakalinaw na direktiba na ang arrest warrant ay dadaan muna sa determinasyon ng probable cause personally determined by a judge. Para po i-centralize na po sa judge ang pag-determine kung dapat magka-warrant. At lahat po ng uri ng warrant at nagkukunwaring warrant o kahit anong restriction of liberty na ginagawa ng executive ay hindi valid. Idagdag ko,
Sabi nila, pag si Bato daw sumubok umalis sa bansa, hindi nila paaalisin. On what ground? Wala ngang, sinabi na nga po sa mga Arroyo cases na ang whole departure order, judge din ang pwede mag-issue niyan, hindi po kung ano lang departamento ng executive, no? Kaya po, by no means is Bato a fugitive, okay? Dahil walang judge-issued warrant against him. Gusto niyo po ba tayong bumalik sa sitwasyon na pwedeng magkaroon ulit ng ASO? ASSO. Dapat po lahat tayo ngayon against na sa lahat ng uri ng ASO. Okay, attorney. Inform ko lang kayo sa mga hindi nakakaalam, lumiham na po ang ating partido noong ika-18 ng Mayo, itong buwan na ito, kay Secretary Frederick Vida, na sinasabi po namin na hindi dapat pigilin si Senator Bato kung siya ay aalis sa Pilipinas sapagkat walang basihan, at binabalaan po namin ang DOJ na kung gagawin nila ito, they will have to face the consequences. At sinabi ko po rito, just very briefly, sabi ko, ako po ay umaasang titimo sa inyong kaisipan. Sinabi ko, ako po ay umaasang titimo sa iyong kaisipan. Titimo, tatatak. Oo, Tagalog, titimo. Salamat, ha? Oo. Kaya nilagay Sa ko. Binisaya pa yan, dapat po. mo lantik sa imong alimpatakan. Yun mismo, kahit hindi ko naintindihan. Sabi ko, ako po ay umaasang titimo sa iyong kaisipan na hindi lamang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Panginoon man ay may araw ang Panginoon kung saan kung kayo ay tiwali. Ayon kay Propetang Isayas ay mapapahamak kayo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya sinabihan ko si Secretary Vida na titimo sa iyong isipan dapat. Oh, yan. Kaya Secretary Vida, titimo dapat sa iyong isipan yang mga sinabi ko. Oh, alam niyo na yon. Word for today, we need to understand the meaning of titimo sa ating kaisipan. Mga kababayan, no, kung ako po sa inyo sa lahat na nandirito at mga nanonood po sa ating live podcast, isave na po ninyo to. Dahil kanina po, para nakikita ko tumutunog po ang ating programa, no, nang tuwing nagsasalita po si Attorney Topacio, narinig ko, toot, toot, toot. Ito pinakamatindi, yung kaninang huli niyan sinabi, if I were you, save na po nyo kasi mawawala po yan sa tatanggalin nila yan. Opo. Salamat natuto kami ng bagong word. Diretsahan pa rin po tayo, no? Tuloy-tuloy ang atin pong usapin. At kailangan mailatag natin to ng malinaw sa ating mga followers at mga nanonood, mga sumusuporta sa atin pong programa, ang Kapihan sa PDP. Sa tatlo natin pong mga panauhin ngayon, kung naniniwala po si Senator Bato na wala siyang ginawang mali, bakit tila may urgency na umiwas sa mga operatiba? Attorney Torion. Well, actually, nasabi na namin, no? This is an assertion of his individual rights, human rights as a Filipino citizen. Kaya nga po, yung sabi doon sa isang broadcaster na, bakit siya magtatago? Hindi po siya nagtatago, nag-assert siya sa kanyang individual rights, human rights as a Filipino citizen. Kasi nga po, yung executive department through the NBI is hell-bent in arresting him even if there is no Philippine recognized warrant of arrest or Philippine issued warrant of arrest. So, kaya nga po, how would he be able to protect his rights kung magpadakip siya at dalhin siya doon sa Netherlands? Ang ibig ba nila sabihin, nandun siya sa Senado, tapos paglabas niya, magpadakip siya, tapos doon na lang kami mag-assert ng kanyang human rights kung nandun na siya sa Netherlands? Hindi po tama yun. Kasi nga po, person's liberty na yan and possibly life is involved. So therefore, when a person's liberty is already at stake, it is actually now doctrine of self-help. He has to protect himself. Kasi the first rule of human being is what? Self-preservation. Self-preservation yan.
Kasi kung magpadakip siya, dadalhin siya doon sa Netherlands, pareho na nga kami. Ngayon, mahihirapan kami pag-assert dito sa Pilipinas kasi ibang bansa na yun eh. Wala naman tayong Hague Invasion Act. At saka maski ano yung Hague Invasion Act? Oh, yun. Yung Hague Invasion Act, pareho yan sa Amerika. Yung Hague Invasion, kung mayroong tao na dadakpin, kung American ka or any American allies, no, dadakpin ng ICC or any foreign court, no, without respecting the US laws, pwede mag-organisa yung presidente at invade yung para to extract him. Meron silang batas. Wala naman tayo. At saka kung meron din tayo, ano bang kakayahan natin makipagyera doon sa Netherlands? So, siguro mga wakwak padala natin doon, no? Maski mga wakwak siguro dalhin natin doon. Yung mga Attorney, may sinasabi po si Attorney Topacio. ano? Ay, padala si Matibag doon. Ako, matitibag siya doon. Mahirap po yun. That's why self-preservation yun, while at the same time preserving his right also under Philippine laws in order that his rights would be protected via judicial remedies. And meron kami ngayon, yun nga sa Korte Suprema na pending. And I hope and pray really on bended knees that the Supreme Court would grant our prayers. Kasi nga po, individual liberty. What if mangyari ito sa inyo in the future? Mangyayari sa inyo, merong foreign warrant. Maghahanap kayo ng mga kagaya ni Attorney Israelito Turyon, Attorney Jimmy Bundok, Attorney Topacio, para dipinsahan ng mga karapatan ninyo. Kasi delikado ito, foreign warrant. Idiretso mo lang implementa as if it is a Philippine court-issued warrant. Kalukuhan talaga eh. Hindi nyo nakikita. What if mama nyo, papa nyo, may isyuhan ng foreign warrant? Diretso lang i-implementa. Payag kayo? Bakit? Kailan ba tayo naging tuta ng ICC? Kailan ba tayo naging tuta ng mga dayuhan? We precisely enshrined the Bill of Rights in the 1987 Constitution in order to stop, in order to at least prevent government excesses. Between the leviathan of a government power and the individual, the Bill of Rights is our shield. Leviathan is that monster with maraming mga ulo. That is the governmental power which is now trained against Senator De La Rosa. What is its shield? Bill of Rights. And that is why we as lawyers have to invoke our Bill of Rights because it is the only shield remaining to protect Senator Bato de la Rosa. Sige. Attorney. Alam mo, na-realize ko lang yung sinasabi mo, kailan tayo naging tuta ng ICC. Alam niyo, ang malungkot yan pag nangyari ito magkakatuta ang ICC rito kay Marcos. Parang nagkatuta ang ICC kay Pangulong Marcos. Yun lang ang malungkot dyan. Maidagdag ko lang po, Attorney Bondok, very, very short kasi maganda, very clear na po yung sinabi ni Attorney Torion. Pero tandaan po natin sa Revised Penal Code, merong Article 124 which is arbitrary detention. Diba? Ang arbitrary detention ay ang mga law enforcers halimbawa without legal ground, mga aresto. Tama? Ibig po sabihin, the Revised Penal Code recognizes na nagkakamali din po ang mga law enforcer. Kaya nga may krimen ng arbitrary detention. Kaya po si Senator Bato ay umiiwas dito dahil a crime can be committed on him. So ibig sabihin, kapag tayo po ay umiwas, kahit pa public officer yan, umiwas tayo sa kanilang illegal act, hindi po pag-iwas sa batas yun. Pagtataguyod po ng batas yun. Ganun lang po. Attorney, kanina po nabanggit ni Attorney Torion, ilang ulit po sinabi niya, wala pong hindi tayo tuta, Hindi tayo tuta at walang Pilipinong naging tuta. Sa totoo lang, talagang hindi po tayo tuta. Pero marami po ngayong aso. Sa totoo lang, nagtataka ako, ang daming kumakahol. Maraming buto Maraming buto. And buto, Bumalik po tayo sa para po magkaroon tayo ng
Para magkaroon po tayo ng historical perspective, ongoing naman lagi yung tension between the executive and the judiciary. Ang executive dati pa, gusto lagi na kamkamin po, hindi lang po itong administrasyon na to be fair. Lahat po ng executive gusto laging pabilisin ang kanilang proseso. Katulad po nung Salazar versus Achacoso na binabanggit ni Attorney Torion, na ang gusto naman at that time, ang POEA yata, gusto nila, basta yung closure order nila ay basta ma-implement na hindi dumadaan sa judge. Lahat po kasi ng executive may tendency yan na magmadali and kuminsan for good intentions naman. Pero tandaan nyo po kuminsan that the road to hell is paved with good intentions. No? Hindi po porke maganda yung intention nila. Kahit ito, sa puso nila, ang intention nila, nag-ahabol po sila ng fugitive in their mind. Mali pa rin po na idaan yan without judicial processes. Very much. Ngayon naman po, ibigay natin ang floor para po kay Attorney Yvette kasi mas painit ng painit po ang talakayan natin ngayong araw. Attorney Yvette, please do. Yes ka, Penny. Pero bago ako mag-proceed doon sa mga susunod kong katanungan, Attorney Ferdy, yung salita na nabanggit mo, ginugel ko, hindi ako mapalagay eh. Okay, kasi ang sabi daw ho ni Google, ganito daw po pala ang pagbigkas, no? Nung salita. So, you pronounce yung first syllable, T. You pronounce the second syllable, T. At yung dulo, mo. Parang moment, mo. Subalit, ang diin pala ay nasa pangalawang syllable. Sabi ko, titi mo. Tama. Titi mo. Titi mo. Yun, oo. Hindi, titi mo. Wala, Hindi ganon. wala naman pong nagbago. Iti mo. Ano bago? Oh, pero para lang maano tayo, baka makorek tayo ng mga teacher natin sa Pilipino, eh. Isa po ginawang sinabing word, eh. Baka may meaning din po kayo. Alin? Nagkatuta? Anyway, so karapatan versus pananagutan. Paano ninyo mga aming mga mahal na abogado mababalanse ang constitutional rights ni Senator Bato at ang panawagan ng publiko para sa accountability? Paano po children behave? Paano po mababalanse yung constitutional rights ni Senator Bato at yung demand naman ng public for accountability? Dito nga kasuhan. Ayun. Napakasimple po dito kasuhan. Kasi po, they keep invoking RA 9851. Sana po, naiunawaan nyo na by now ang history ng 9851. Madalas po, nauuna ang treaty. Tapos gumagawa po yung mga bayan ng domestic law to enforce the treaty. Iba po ang nangyari sa RA 9851. Nauna po ang 9851 by I think 1 year. No? Nauna yan, 2010, I think. Tapos 2011 natin ni-ratify ang Rome Statute. Ibig sabihin na una na tong batas na to, we have codified and we have criminalized crimes against humanity, etc. So, pwede po siyang litisin dito sa mga nagdedemand ng accountability. Lahat po ng testigo, naririto. Lahat po ng complainant, naririto. Lahat po ng dokumento, naririto. Napakadali po litisin nito dito, kaya hindi po kami sang-ayon. Legally, formally, hindi kami sang-ayon sa pronouncement ni Ombudsman Remulla na hindi tayo capable na litisin ito dito. Quite the contrary. We are very capable, aside from the evidence that our courts are functioning, nandito po lahat ng ebidensya, lahat ng datos. Samantalang, yun nangyari kay Pangulong Duterte, nung doon nilitis, it proved to be difficult dahil pa isa-isang testigo lang ang mapapadala mo doon because of economic and pragmatic reasons. Ang dokumento, papa-apostil mo pa, papa-recognize mo pa doon at kung ano-ano pa. No? So ano po nangyari sa trial ni Rodrigo Duterte? News articles, YouTube, no? At mga kung ano-ano pang napakahina at wala pong value, no? So, to answer your question very succinctly, Attorney Contacto, accountability can definitely be
extracted here in the Philippines by simply filing a case against our clients. In fact, we look forward to it to prove the innocence of our client. Well said, Panyero. And dito naman ho sa mga pamilya ng mga sinasabing biktima, no? Ano naman po ang ibig ninyong ipaabot na mensahe sa kanila? Kami po ay nakikidalamhati sa inyong sa mga nawala po sa inyong buhay at sa mga nasaktan po sa inyong buhay. Napakahirap po talaga ng sitwasyon na ito. Kami po ay we are reaching out to you and even to your legal representatives, no? Na kayo po ay sana magkaroon ng lakas ng loob na mag-file po ng kaso dito dahil mas mura po yun, mas madadalian po kayo kaysa po pumunta pa kayo sa ibang korte. And if you file the cases here, we promise to do our best to be officers of the court. Hindi po kami representative lamang ni Senator Bato, kundi representative ng ating hustisya, ng ating mga batas. And we will not do anything to subvert yung inyong legal aims, no? At kung totoo po na may mga pulis na nagkamali, we are one with you. Nakikiisa po kami sa inyo. Ipakulong po natin ang mga walang hiya na yan. At hayaan nyo rin po kami na magpatunay na hindi po yan nangyari sa patnubay ng aming Pangulo, ng ating dating Pangulo at ng ating dating Chief of Police. Bigyan nyo po kami ng patas po na oportunidad na ipakita sa inyo na may mga masasamang tao sa kahit anong administrasyon, may masasamang tao. At sabay-sabay po nating hulihin ang mga yan para po sa hustisya, para sa inyong pamilya. Maraming salamat, Attorney Jimmy, sa isang madamdami, no, at sinserong mensahe para rin ho dun sa mga pamilya ng sinasabi ho nating biktima. Ngayon naman po, sa susunod na ating segment, balik naman tayo kay Ka Penny po. Maraming salamat, Ka Yvette. Ito na naman, lalong umiinit. Lumabas na nga ako para magpalamig. Mahirap katabi tong si Atty. Topacio. Kinakabahan ako. Pero tuloy-tuloy lang po ang ating programa. Hindi tayo magagamit tayo ng mga word. Meron naman tayong Google to explain. At saka may meaning po yan. Sa mga iba na gagawin na namang issue yung word kanina, okay lang po yun. At least natuto po tayo kung ano ibig sabihin na, no? Na, attorney. Kasi kailangan Yes po, balikan natin. oo. Alam ko issue yan mamaya. But we are ready to answer. Word of the day. Oo. Word of the day. Opo. Pero legitimate naman ho yung Sa salita